Today, I will report about war crimes, especially the prohibited acts and the two main elements that define them. So, example of prohibited acts, may mga specific acts na ipinagbabawal sa panahon ng digmaan dahil labag ito sa international humanitarian law. Ah, ilan sa mga halimbawa ng war crimes ay ito. Halimbawa, murder, mutilation, cruel treatment, and torture. So ito yung mga pagpatay, murder. Mutilation, ito yung pagputol ng bahagi ng ating katawan or bahagi ng katawan ng ibang tao. And cruel treatment, malupit na pagtrato. At pagpahirap sa mga tao, lalong-lalo na sa mga sibilyan o bahagi ng giyera. So, pangalawa, taking of hostage. So, ito yung pagkuha ng mga inosenteng mga tao bilang bahagi o example nito is nang-hostage sila ng mga civilian para example nito is isa sa pananakot at isang malinaw na paglabag sa batas din ang taking of hostage. And pangatlo, intentionally directing attack against civilian. Ang sinasadyang pag-atake sa mga civilian, ito yon. O sa mga taong hindi naman kasali sa giyera ay isang mabigat na war crimes. So, yung two main elements of war crimes naman. So, contextual element and mental element. So, ano ang contextual element? Contextual element, ito yung ibig sabihin nito ay ang ginawa o sinagawang krimen ay nangyari habang may digmaan o armadong laban. So, maaring ito ay international conflict. Ang international conflict ay laban ng mga bansa. Example ito is Israel at Iran. And non-international conflict, ito yung gera sa loob ng isang bansa. So, tulad ng rebelde at laban sa gobyerno. Ito yung non-international conflict. Mental element naman, ito ay tumutukoy sa intention at kaalaman ng gumawa. Ibig sabihin nito is may alam niya at alam niya ang ginawa niya at sinasadya na itong gawin. So kasama din sa kaalaman niya na ang kanyang aksyon ay may kinalaman sa nagaganap na giyera. So sa madaling salita nito is para masabing war crimes ang isang ginawa, ito ay dapat naganap sa gitna ng digmaan at sinasadya ito ng gumawa. May buong kaalaman sa kanyang ginawa. So example nito is hindi matatawag na war crimes if hindi sa gitna ng laban mo ginawa yung krimen mo. So dapat matatawag itong war crimes. For example nito, Pilipinas at China. Sa gitna ng laban dyan, pumatay ka ng isang tao, yan is matatawag na war crime. So, yan lang po at maraming salamat.